Ito po ay ang pangalan na binigay nila dito sa typhoon po ay Paway, which Mm, is almost the same translation ng Babi, Babi in mm. English. And then translated in Chinese is Paway. So yun po yung kanilang ipinangalan dito sa bagyong Babi or Typhoon Inday dito sa atin Okay. po sa Pilipinas. Okay. So kanina na-mention nyo, sir, at kanina nung nagtitingin din po tayo ng mga kuwang larawan and videos po sa internet, nakita nga natin, may mga lugar dyan po sa Taiwan na flooded na po. So ibig sabihin, sir, malaki-laking volume po ng ulan yung ibinabagsak po sa ngayon, sir? Yes po, actually humina ng konti itong si bagyong Inday or Babi. Mm-mm. Actually expected siya dapat last night around midnight siya lalapit sa Taiwan, pero biglang lumisit ito ng pa-north ng konti towards Japan, and at the same time lumiit yung kanyang mata at humina ng konti, pero yung lawak na sakop ng bagyo ay hindi po nagbago. Ang reported na lawak na sakop itong bagyo is 380 kilometers, which is far more than sa size po ng Taiwan from north to south. So kung ilalagay itong bagyo sa Taiwan, ay talagang yung Taiwan is nasa loob po ng matang bagyo, dahil ito'y mas malaki pa sa size sa landmass po ng Taiwan po. At ito'y may dalang malakas na ulan, tubig, dahil ito'y galing sa Pacific. So may dala itong maraming tubig. So ngayon po ito'y nagbabagsak ng sobrang daming tubig sa land area po ng Taiwan, which is causing flooding, lalo-lalo na po sa may center area po ng Taiwan. At dito po sa north, ang mga water dams natin ay nag-start na po mag-release ng tubig dahil hanggang bukas pa po, ini-estimate na hanggang bukas pa ng tanghali itong ulan, malakas na ulan na dala nitong bagyong Bawi po. Meron na din bang mga kinailangan, Sir Jason, na mga i-evacuate or ilikas pong mga residents, sir? Mula pa kasi kahapon, nagsimula yung evacuation warning ng Taiwan, especially doon sa east side, sa may falling area, which is doon madalas nagkakaroon ng baha kasi doon medyo patag, flat yung lupa. So madalas doon nagkakaroon ng matinding pagbaha. So doon pa lang kahapon ay nagbigay na ng evacuation warning yung Taiwan government. So in-evacuate na yung mga tao na malalapit doon sa ilog, Hsinchu area at Miaoli area, meron din dahil may mga doon bumabagsak yung tubig galing sa bundok. So yung mga mamamayan na malapit sa may ilog ay pina-evacuate na ng Taiwan. At in-extend nila itong no work, no class from yesterday hanggang ngayong araw po. And then some areas are expecting to have extended no work, no class until tomorrow, Sunday. Lalo na po dito sa may north area po. Okay po. Hindi po tayo masyadong familiar, Sir Jason, sa kung paano po categorize itong bagyo or yung epekto ng bagyo dyan sa Taiwan. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, yung may tropical cyclone wind signal, number 1, 2, and pataas po, depende sa lakas ng bagyo. Dyan po ba, sir, po yung pinakamataas na sa ngayon na antas po nung epekto ng bagyo? Sa ngayon po ay 4, It's the same thing, category 4 super typhoon. And yun po yung ang pag-categorize nila. And at the same time, meron silang category for wind and rain, na nadala ng isang typhoon, na isang bagyo. So sa ngayon, sa nakikita natin sa news, yung category ng ulan ay nasa 12 na, which is mataas na category, So in-expect nila na sa paglipas ng mga oras ngayong gabi hanggang madaling araw ay lalakas pa yung ulan, lalo-lalo dito sa may bandang north ng Taiwan. Dahil kahit na itong bagyo ay moving towards north na, medyo palayo ng Taiwan, pero kasi sa lawak nito, halos more than half pa rin nung area ng typhoon is nasa Taiwan pa rin. Kahit na yung mata nito is medyo malayo na sa pinaka-land area po, sa pinaka-north side ng side ng Taiwan. Okay. Sa ngayon, sir, dito po sa pagsasadetalye po ninyo sa epekto po ng Typhoon Bawi po dyan sa Taiwan. Kamusta, sir? Wala pa naman po so far mga reported po na incidents, mga nasaktan or mga kasalukuyan po maaring affected po nito ng nasabing typhoon po, sir? So far, wala pa naman tayo nakikitang serious incident, yung mga grabing insidente na dulot nitong bagyo. Wala pa naman tayo nakikita sa news. Ang mostly nakikita natin ngayon is mga landslides and flooding
sa may central and north area of Taiwan. May mga nakikita tayong minor incidents katulad ng mga nilipad na paleta na galing sa truck na bumagsak doon sa may isang kotse, mga maliliit na parts ng mga lumang bahay na bumagsak. Siguro ang isa sa masasabi nating major incident is itong nangyari sa may Miauli area na talagang yung buong highway, which is isa sa pinaka main road, ay binabaha na. No? At may mga ilang sasakyan na trap doon na kailangan ng tulungan para may alis. So far yun na nakita na medyo major incident na dala ng bagyo. Okay. At sa ngayon, sir, kamusta naman po ang mga pasok sa mga klase, bagamat weekend naman po sa ngayon, and ganoon din po sa mga trabaho? How was it affected po, sir? So mula kahapon pa lang, nag-issue na halos almost cities in Taiwan nag-issue ng no work, no class mula kahapon. And then, so kasama doon lahat ng levels, and also lahat ng industries. And then extended to hanggang ngayong araw. Isang area lang sa Taiwan ang hindi nag-declare ng no work, no class, which is itong Taitung area sa may east coast, southeast ng Taiwan. So hindi sila nag-declare ng no work, no class. And based na nakita natin sa news, walang masyadong ulan doon, pero malakas ang hangin. And then for the rest ng cities in Taiwan, so extended the no work, no class in all levels until today. And we're expecting extension of no work, no class until probably tomorrow. Kahit nga Sunday, walang klase. Pero sa mga trabaho, we're expecting na extended itong no work sa mga areas katulad ng Miaoli, Hsinchu, Taoyuan, and New Taipei and Taipei. Kasi sa ngayon, ito ang pinakahuling madadaanan ng buntot ng bagyo. No? So hanggang bukas ay mararamdaman ang malakas na hangin at bagyo sa mga nasabing area dito sa may north.